Magandang umaga po. Sa ngayon, ang ating pag-usapan ay ang bakit kaya namasyal? Namasyal po si Sara Duterte doon sa Senado at kinausap niya ang lahat ng kakampi niya. Pero pagdating kay Marcolita, kinausap niya na private na meeting. Sila lang dalawa. Habang nasa labas ng kwarto, si Alani Aimee, si Bongo, si Bato, si Robin. So, ito lang kinausap niya ng masinsinan. Pero ano kaya? Ano kaya klaseng paano doon? So, nakikita ko din na isang paghahanda po. Paghahanda po yan kasi siyempre ini-expect nila na babatuhin sila na kung ano man mga diskarte ng grupo ni BBM. At siyempre nakita nila malaking impact yung pag-resign ni speaker. So, malaking impact yun, pabor kay BBM. Kaya, isa yan sa ginagawa lang ni Diskarte. Pinagmimitingan nila kung paano ang gagawin. So, anyway, ito po ang video sa tinatawag ko na paghahanda. Pwede mo sabihin, humanda kayo. Andito na kami. Ngayon, ang problema kasi ngayon ay nalagay sa balag ng alanganin itong grupo ni BBM. Kasi nga dahil sa baha, no? Naisa nga natin siguro may gusto pala pinapabati pala ng kaibigan ko si Attorney Bombit Abad. Nangyari ang lahat na ito. Gusto niya ngang pupurihin si Congressman Meow Meow Kiko Barzaga. Ako natutuwa sa kanya, no? Sabi ni Attorney Abad, i-praise natin si Congressman Meow Meow Barzaga. Ayos siya, pahiya mga magnanakaw at bayaran ni Kupal, Tantambaluslos, taga Isabela City, mother ko. Kamag-anak na siguro si Buji di. Tapos ayaw niya kay Faustino, kurakot daw si Faustino di. Mga taga Isabela na ito nagsabi, kurakot daw si Faustino di. Na briefing na yan. Siyempre, diskarte yan. Tad-tad naman. Tatad-tarin mo naman. Tad-tad naman daw ng ano. Okay, hindi ko na babanggitin yung na dulo. So anyway, ang ito pong paghahanda po talaga ito. Tingnan mo. Siyempre, kailangan may counter move at makikita mo may positive effect kasi kay BBM yan, yung pag-resign ni Tambaluslos. So ito po, i-play natin po yung ang pagpasyal ng Reyna ng mga DDS na si Sara Duterte. Pinasyalan niya yung mga kakampi niya sa Senado. Tama ba ito? Okay. Ito po yun. Pulong si Vice President Sara Duterte sa mga senador na bahagi ng Duterte Bloc. Nakatutok si Mav Gonzalez. Binisita ni Vice President Sara Duterte ang mga miyembro ng Duterte Bloc sa Senado kaninang hapon, pero hindi pa malinaw kung ano ang pakay nito. Bandang 1:30 ng hapon dumating ang bise. Sinalubong siya ni Senador Bongo. Mamaya na kasi may flight ako tapos kailangan ko kausapin si Senator Marcoleta. About what detail po? Ikwento ko mamaya. Okay, sige po. Agad umakyat ang bise sa tanggapan ni Senador Rodante Marcoleta. Kasama si At Aimee, ng halos isang oras ang si pulong nila. Marcoleta, Sumama sa kwarto si Nago at Senador Bato de la Bongo. Rosa, pero agad din silang lumabas. Saka si Aimee. Kumusahan lang po. Kumusahan. Pero ngayon, Hindi, one-on-one lang po sila. Hindi po ako kasama sa meeting nila. Sila lang po nag-uusap. Since pumasok ko kanina,
sinamahan ko siya, sinalubong ko. Kung may panahon pa, gusto raw sanang makausap ni Go ang bise para kamustahin ang kondisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala naman po, musta lang naman po ako sa kanya. Hindi pa, yun nga ang gusto ko rin pong tanungin, no, kumusta na po si Tatay Digong. Mas nakakausap naman po niya kasi hindi naman po kami yung immediate family na pwedeng tumawag at makipag-usap sa kanya. Yun naman po ang isa sa aking concern talaga noon pa. Pagkatapos ng pulong kay Marcoleta, lumipat ang bise sa opisina ni De La Rosa at doon niya nakausap din si Go at Senador Amy Marcos. Kwentuhan lang. Hindi na nagpa-unlock ng panayam ang bise pagkatapos ng mga pulong niya. Yes. Kasi, sandali boarding na kasi yung flight ko. Tapos, nag-promise ako na magsasalita ako ngayon. Kaso, boarding na yung flight ko. So, babalik naman ako bukas. May puntahan lang ako sa Sultan Kudarat. Tomorrow, promise. Hindi pa rin ipinapaalam ng tanggapan ni Marcoleta ang pinag-usapan nila. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Ano kaya pinag-usapan nila? Alam mo naman, si Marcoleta ay parang siya na rin ang isang ulo ng grupong Iglesia ni Cristo. Kasi siya lang ang Iglesia ni Cristo na politiko na may pinakamataas na rangko. So, maaaring may kinalaman yan sa September 21 na rally kung anong gagawin nila. At syempre, tactical alliance, ang style yung kinakikita ko dyan, bibigyan ng suspense ang grupo ng kalaban para mag-isip kung ano. Pang-counter move, wala na akong nakita dyan iba. Pang-counter move lang yun sa positive effect ng para kay Bongbong positive kasi ang epekto ng pag-resign ni Tambaluslos. At kahit paano nakikita ng tao na gumagalaw si BBM laban sa baha. So kasi isa ngayon sa mata ng tao, ang guilty po sa baha ay si Tambaluslos at saka si Saldico. Pero bakit hindi naman lang naisip na si BBM ang pumirma ng lahat ng pundo at pagpumirma ng pundo na yon at alam naman ng lahat ng mga pundo na yon ay siningit. So ang tanging lang may kapangyarihan nun sa pagtanggal sana nun ay si BBM lang sana. Problema, hindi pa niya ginawa. So ito po, kung ako tatanungin mo, ang pagbisita ni Sara doon ay isang action, tactical. Pangalawa ay mapukaw ang damdamin ng mga tao at makita nila, matunghayin nila kung ano. At pangatlo ay makapagbigay sa kanila ng isang buwelo para kung ano man ang gagawin nila. At maaaring isa kasama sa gagawin dyan yung pag-suporta nila sa rally ngayong September 21 sa tinatawag a trillion peso march. So supposedly yung trillion peso march ay hindi po yan tinatawag na, hindi ko tinitingnan na political move yan, kundi yan po ay mas tinitingnan ko na galaw kasi marami kaming sasali sa aming grupo. Wala kaming pakialam kung anong partido meron ka. Basta nandun tayo at lalaban tayo para sa pagtitigil na once and for all sa mga proyekto na to, flood control projects. Ginawa ko na rin ito noong 2013, kung hindi ako magkamali, na kung saan nagrally, ako po yung isa sa nag-udyok para magkaroon ng non-political rally na 1 milyong tao ang nagtipon sa Quirino Grandstand. Isa ko noon. Laban naman iyon sa mga pork barrel na mga senador at congressmen na ginagamit ni Janet Napoles. At nagugat po yun sa na-discover ko sa Tumblr account ng anak ni si Jenny Napoles, anak ni Janet Napoles, na grabe grabeng outfit. Grabe, mas matindi pa si Nepo Babies ngayon. So matindi doon si Jenny Napoles. So yan po ang nagiging mitsa at hopefully mayroon na rin pagbabago madudulot dito. At ang isang pagbabago na nakikita ko ay maaring matatanggal itong flood control budget
para sa 2026 na budget. So magandang umaga po, si Bobby Admain. Sasama po ako sa rally. Sasama po ako doon. Rudy Rabi, kasama po ang buong barangay ko. Pupunta kami doon. Kaya si Pipito, like Dan, salamat po. Tapos Pastor Rudy Rabi. Si Pipito naman, wala nang kahiyan ang mga kongresista. Dapat sa totoo lang tanggalin mga kongresista na yan. Ngayon, nakita nyo na. Ha? Ito, hindi mo na may pagkaila. Lahat po ng congressman na nakikialam sa, halos lahat na nakikialam po, nakikita sa flood control, ay lahat po sila ay pumirma sa impeachment na reklamo laban kay Sara Duterte. So, diyan mo makikita na ngayon, nakikita na natin kung ano pala, hindi pala lehitimo na pakay ang pakay nila ni Tambaluslos para ipatakbuhin ang impeachment na kaso laban kay Sara. Kung di, ginamit tama si Toby Chanco na takot si BBM magkaroon ng impeachment na complaint laban kay Sara sapagkat ito po ay magbubumirang o sasampal sa kanila sa kanilang political election campaign noong 2025. Kaya nga, hindi nga nagkamali si Toby Chanco at na nawatak-watak ang mga alyansa. Saan ka makikita alyansa magkasama na watak-watak? So, mas naipanalo ng mga grupo ng DDS, sila ni Aimee Marcos, sila ni Villar. Although si mga Villar ngayon ay parang wala ng utang na loob. At pumunta doon sa grupo ni Soto. At ang grupo naman si Soto ay halata naman na para pantabon sa problema na sana ni Tambaluslos at saka ni Marcos. Kaya birahin nila, tingnan mo, minsan hindi bumira si kay Tambaluslos at saka Saldico, si Ping Lacson at saka si Tito Soto. So yan po yung totoong kwento na ngayon nakikita na natin na ang walang lehitimong concern. Nakita lang nila na may regrespiato sa mga resibo. Pwede na to, banatan na to. Tapos hindi rin nila inaalintana na sila ay napakarami, mas malaki ng dihamak ang kanilang tinatawag na confidential fund. Si Tambaluslos nga lang, confidential fund niya, malaki bilang speaker. So 2025, 17 billion ang dinagdag niya sa kanyang ang sinasabi ng NEP o yung panukala ni Bongbong Marcos para budget sana ng House of Representatives ay umabot lamang sa 16 billion. Dinobli niya, ginawang 33 billion sa 2025 budget. So ngayon, saan siya kumuha? Kasi pag nagdagdag ka ng pundo sa isang departamento o isang item, ay babawasan mong iba. Kasi hindi pwede na ang total ay masobra pa sa total na amount ng budget na pinapanukala ng Pangulo ng Pilipinas sa pamamagitan ng National Expenditure Program na ginawa naman ng Department of Budget and Management. Ibig sabihin, sisisihin ko na rin ito although mas mahal ko ito sa lahat ng gabinete, si Amina Pangandaman, kasi hanga ako sa kanya, isa siyang maranaw na matalinong babae. Pero binibira ko siya, bakit hindi mo binantayan, hindi mo inusisa ang mga proyekto, ang problemado ka talaga dyan sa budget ng DPWH at ng ka-doble-doble nga Yung mga pinunduhan na noong nakaraang mga taon, 2022, 23, 24, 25, ay pinunduhan ulit ngayon. So, ibig sabihin, isa po sa iyan sa kalakaran. Ngayon, marami ko kasing politiko para hindi mahalata na sa kanilang programa yan, sa kanilang proyekto, pumupunta sa DPWH, pinapasingit nila sa National Expenditure Program para sabihin na hindi kanilang project yun. Para sabihin, yung depensa na gaya ni Paulo Ortiga ay proyekto daw yun sa National Expenditure Program, sa NEP. Ganun lagi pakpalusot nila. Pero hindi na yung makalusot sa aral na kasi ang Pilipino ngayon sa pamamagitan namin mga vlogger. Pagdating sa budget, kagaya ni Professor Cielo Magdo, na kinukongratulate ko rin, nakakuha na rin ng 100,000 na subscribers. So, dito kayo sa mga sensible na mga vlogger makikinig para marami po kayo matutuhan
Kagaya sa akin, nagpupumilit po ako talaga magbablog kahit na inuubos na yung oras ng aking dapat trabahuin sapagkat po ang aking pong pakay ay para sa bayan natin at para mababago yung mukha ng ating bayan at para naman maintindihan ng mga mamamayan kung paano ginagawa ang budget na maisiguro na yung pera natin ay mailagay sa tama. So ngayon, natututo tayo. Noong nakaraan, aminin ko sa inyo, hindi ko alam noon yung mga paningit-paningit na kung ganun pala kalala. Ang alam ko lang paningit noon na mga pundo ay doon na nangyayari sa tinatawag na bicameral conference committee na meeting. Yun pala, sa umpisa pala sa NEP walang singit. Sa NEP pala may singit na. Kasi dito makikita na lulusob ngayon sa DPWH na Secretary kay Yusek Cabral, itong mga congressmen na mga sakim, ay may mga project sila pinapapasok-pasok doon. Ito naman si Yusek Cabral, pasok ng pasok. Tiwala kasi sila. Ang lahat po kasi na proyekto ng mga item na isinusumiti ng DPWH sa DBM, sa Department of Budget and Management, na siya magsasabi kung alin ang pagkagastusan, ay hindi nila malalaman dahil sobra 16,000 na item. Pero mo, kada item, maring tulay sa Coronadal City, may kalsada, tapos may flood control, lahat-lahat na. 16,000 na ganun. Imagine. So kung 16,000, hindi makaya umaamin naman si Amina Pangandaman na isang mataid na Maranao. Pag sinabi mong mataid, maganda. Maganda. Kasi sa salitang Maranao, ang maganda ay mataid. Miyaka tataido. So, sobrang ganda. Maganda talaga siya. Maswerteng lalaki makaasawa sa kanya. So anyway, walang kaalaman si Amina Pangandaman sa mga items niya kasi pang-engineering yan eh. So kailangan mong engineer para malalaman mo kung nagdubli-dubli na ba project. Nangyari yan po sa panahon ni Villar, na si Villar po yung Senate President. Yung ginawa niya, yung pinalusot niya, yung natandaan yung C5 at taga. Ngayon, ang ginawa naman ni Villar noon, pinalusot niya sa insertion ang pondo na, ang alam ko na 4 billion, pondo para sa tawagin niya C5 na Carlos P. Garcia Avenue. Tapos, papalusot uli, tatawagin naman ngayon C5. Pero mag-isa lang yan, ang C5 tsaka Carlos P. Garcia Avenue. So, ganun po yung mga klaseng pagpalusot ang nangyayari. Noon, hindi. Ngayon, at least ngayon, absorb ko na lahat ngayon. Pwede na ako magturo niyan sa lahat. Palaliman ko pa yung kaalaman ko sa pagsasagawa ng budget dito. Para malaman natin, may hatid ko sa inyo. At ang tanging magagawa natin ng mga nakikinig sa akin ay magsisigaw lamang kayo sa kani-kanyang mga Instagram, kani-kanyang Facebook, kani-kanyang mag-vlog din kayo. Sabay-sabay tayo mag-vlog. Maglagay kayo sa inyong TikTok. Mag-vlog kayo sa inyong TikTok at sa mga vlog sa inyong Twitter. Napakalaking bagay po yan para makatulong sa pagsasaayos ng pamahalaan ng ating bayan. So, ito naman, ang gusto ko naman para makapag-vlog kayo, magbibigay naman ako sa inyo ng kaalaman para maganda ang inyong pagkipagkuro-kuro. Yan lamang po ang tanging paraan na magagawa natin na hindi man tayo opisyal ng bayan pero may magagawa tayo na malaking tulong. At ang tulong na pinakamalaking magagawa natin ay magbukas sa kaisipan ng mga Pilipino at magbibigay ng mas lalo pang kaalaman para mapaghandaan natin ang ating pagdating ng eleksyon kung sino ang ating iboboto at para magkaroon tayo ng unti-unting lakas na loob na labanan ang mga tanggapin nyo ang pera pero iba yung binuboto. Kagaya sa nangyari sa Pasig. No? Humahanga din ako diyan kahit binibira ko minsan si Vico Soto pero tagahanga ako niya sa naitagumpay niya na may ipanalo ang sarili niya na may boto na mahigit 600,000 at ang boto ni Sara Diskaya na bilyon ginastos ay 26,000 pesos lang. So yan po ang ating tinitingnan dyan. Magandang umaga po sa lahat. At babati na lang ako kay Vic Ortega. At Ortega, panawagan nyo, tanggalin si Soto. Ipalit si Marcoleta, Senate President kagad. O dapat nga, we will write
to the Duterte senators at saka iba pang senators na walang kwenta po na ulyanin na at tingin ko si iba lang araw I will devote one topic for Tito Soto. Nakikita ko na siya na ulyanin na siya eh. Hindi na siya karapat-dapat na magiging leader ng Senado na inaaway niya yung mga minority. Dapat kaibiganin niya. Inaaway niya, binibira niya sa dyaryo sa kanyang interview. So, pagsabihan tuloy siya ni Bato na ang Senado ay hindi noon-time show. So anyway, Cassandra Daisy, meow. Oh, siya magandang shout out diyan kay Congressman meow Kiko Barsaga. Ikaw ay pag-asa ng bayan, magtulungan tayo. Imelda Baruelo, sobra na ang pang-api nila kay BP Sara. Sila pala may gawain na masama. Tama po 'yun. So Rodi Rabi, pastor. Tapos si Celso Atiliano, maghanda ka na Soto, mag-usap na sila Marcolita at Bibi Sara. Nako, baka magkaroon na ito ng pagbabago sa Senado. Celso Atiliano uli, shout out Dr. Toto from Surigao del Sur. Oh, maayong gabi sa Surigao. Maayong buntag di ay. Sa Barobo, mga branch ko sa Alcotans na diha. Si Joey Palma, Pama. Tapos mga pamilya Hontiveros. Sino pang ibang mga diyan, mga kaibigan ko, mga brad sister ko sa sa Surigao sa Barubo. At saka diyan din sa Maganoy. At saka sa tawag nito, diyan sa Bislig. Kapunta din ako sa Bislig. Lito Ronquillo, diyan sa Bislig, sa Surigao, diyan si Mayor Navarro. Pipito, all panigit to das all apanat to das pera ng bayan pang ng mga karakongrista ibang term nito, Pinoy vlog. Kung malapit lang ako diyan, sasama ako sa rally. Dapat pakulong yan si Tambako. Rodi Rabi, pastor. Magsara Duterte na tayo lahat. Henry Gertos, shout out, Idol Toto, Terador, Rock and Roll, Jacques de Muli. Ang grupo ng mga kabal ay nagpaplano ng bago mag September 21. Ay mas maganda nga tanggalin ni si Soto eh. Rodi Rabi, pastor, huwag tayong tumigil rally araw-araw hanggat sa kumaya si BBM. Lumaya si BBM pala. So sabi ni Pipito, ang daming mga viewers mo at Sir Amona, Dr. Attorney, keep up the good work, the life of Filipino people. Kasama na ako sa tagahanga mo. Salamat po. So Brit Buizon, sumama ka na kay Sara. Rodi Ravi, Dronoyle Ilagan, good day po. So ngayon, sino pa isa? Si Diony Laguador. Tapos si Bobby Admain, Pipito, like done. Okay, paki-like na lang mga team replay. Huwag naman po paki-skip ang ads. Pipito, mga wala nang kahiyang mga kongresista. Dapat tanggalin ng asila lahat eh. Rolando Huxon, Sara Duterte, resign, Marcos resign. Okay lang yun. We're free country here. Katupa Vlog, closed door meeting. Ano kaya? Malalaman natin Zia Katubig. Valerie Serna. So magandang umaga po sa inyong lahat. Si Cassandra Daisy, Porferio Serrano. Sino pa? Si Vico Ortiga, nabasa ko na. Pipito uli. Subok na yan ang Duterte sa takot sa airport na nawala ng dala ang TV. O nga, habol sa airport. Christy Baha, ganda ng umaga, Dr. Tots, happy watching from Dubai. Waray-waray, OFW talk show. Congratulations, Dr. Toto, for reaching 100,000 subs. Silver play button is waving. Po. Salamat po sa pag-congrats sa waray-waray. Maupay nga aga. Jida, shout out Toto Idol, Jeddah, Saudi Arabia. Conrado Alipio, pang going to 200K. O sige po, para maabot ating 1 million subscribers.
Celso Otilano, tama ka, Doc. Daming nakakakilala sa iyo at nakafollow. God bless po, Doc. Salamat po. Sa Ninette Soriano, naku, never na magpakampi sa mga Duterte at kampon ng Duterte. Bakit po? Mas maganda pa po kakampi ang mga Duterte kumpara sa kay Bongbong po eh. Yan nakikita ko sa ngayon eh. Tapos puro mga kwan ni Diskaya kay Marcos. Si Diskaya kumita sa panahon ni Duterte. Pero hindi naman si Duterte bigyan ng proyekto. Pero sa panahon din ni Duterte ano tawag niya, na blacklist yung St. Gerard na yan. Okay? Pero pinakamalaking kita sa panahon ni Marcos. Panay mga flood control. Cassandra Daisy, kung pwede, kung Sara Kausing. Balik na rin lang, Kausing Sara. Jose Gaspar, good morning, Dr. Toto. Ingat po, lagi watching from Toronto, Canada. Dodog Batoy, binuking na ni Christian Isgira at Mayor Joy Belmonte, si Arjo Atayde. Yan mga susunod kong vlog ngayon eh. Kaya inibita ko bumalik kayo. Titirahin natin si Arjo ulit. Cassandra Daisy, congratulations Dr. Toto and all subscribers, 100K silver button. Salamat po. Christy Baha, Doc, ang the most guilty kailangan pababain. Yon, ang the most guilty totoo lang si BBM. Waray-waray FW talks you. Monit Canon, hello Doc from US, makapanood ng live mo. Salamat po Monit. Arwin Flores, congrats po Doc Toto from the North Band. Okay. Waray-waray FW talks you. Vic Ortega, salamat waray-waray. Tapos sino pa? Okay. Hanggang dyan at babalik tayo. At saka, please, paki-invite pa ulit, tuloy-tuloy invite para dumami tayo. Paki-like,